ito yung sinasabi ko bago ka sana pumuna. Ito yung kampo ni Digong or yung etong sina Basti Duterte, sina sina Paulo Duterte mga kababayan at itong si Digong mismo, sana bago nila punahin mga kababayan, yung mga about sa drugs, sana panatilihin muna nilang malinis ang Davao City. Kasi biruin nyo mga kababayan, ito 818,000 shabu ang nakuha mga kababayan. Nagkakahalaga ng 818,000 ng shabu ang nakuha po dyan sa Davao City checkpoint. Ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, ito yan. Ayan. Sabi dito, basahin po natin. Ayan, Davao City. Inaresto ng mga otoridad ang dalawang sospek at nakumpiska ang 720,000 halaga ng hinihinalang shabu sa Sirawan checkpoint. Dito Lunes iniulat ng Police Regional Office sa Davao City Region Pro 11. Sa isang pahayag na ipost sa Facebook, sinabi ni Pro 11 Director Brigadier General Leon Victor Set na naka-plug down ang sasakyan ng mga suspect para sa inspeksyon at nakita isa sa mga opisyal ang isang maliit na plastic sakit na naglalaman ng hinihinalang ipinagbabawal na bato or etong kontrabando. Alam nyo, kala ko ba pinaka-safe yung Davao? Mga kababayan, yung Davao City. At alam nating lahat malinis sa ipinagbabawal na bato, yung Davao City. Pero bakit may mga ganito mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman, kung talagang malinis ang ang Davao City sa ipinagbabawal na bato at kung talagang galit ang pamilyang Duterte sa ipinagbabawal na bato, bakit may mga nahuhuli pa rin ganito? Diba ako nagtatanong lang naman, bakit yung mga tao hindi nangingilag na pasukin ng Davao City para magdala ng mga kontrabando, para magdala ng mga ipinagbabawal na bato kung yung mayor mismo dyan, galit sa ipinagbabawal na bato? Ayan o, mismo mga kababayan, nahuli sa isang checkpoint dyan sa Davao City. Nagkakahalaga 818,000 mga kababayan na ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito, may kabuang 8 square, shape head sealed, transparent plastic socket ang nakuha mula sa suspect na dinala sa Toril Police Station. Pinupuri ko ang pagbabantay ng mga tauhan at tungkulin, lalo na ang nakikita ng sangkap, sabi ni Roset. Idinagdag niya, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng walang humpay na anti-drug campaign ng Pro 11 sa pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines at iba pa mga law enforcement agency. Ayon po mga kababayan dito sa PNA. Ayan, ito yung source natin Baka sabihin ng iba mga kababayan, fake news po yan. Mismong yan ay nakita sa isang checkpoint sa Davao City. Naakala natin napakalinis pagdating sa issue ng ipinagbabawal na gamot. Yun pala mga kababayan, hindi naman pala. At nahuhulihan pa rin, nakikitaan pa rin ng droga dyan po sa Davao City. Kasi mga kababayan, kung talagang malinis ang Davao City sa ipinagbabawal na gamot, dapat mangingilag yung mga tao na pumasok dyan at magdala ng ipinagbabawal na gamot kung talagang natatakot sila sa mayor dyan po sa Davao City. Pero mukhang nagkamali po ata tayo at mukhang pahiya dito ang mga Duterte kasi mismo sa kanilang bakuran, may dumi pa pala. Ang galing nilang pumuna sa bakuran ng iba, pero yung bakuran nila mismo mga kababayan, may mga dumi pa po pala. Buti na lang, magagaling itong mga pulis natin dyan sa Davao City mga kababayan at nahuhuli itong mga ganitong klase ng mga tao na talagang ginagawang negosyo ang pagpapaikot ng ipinagbabawal na bato. Ano po? So ngayon, punta naman tayo mga kababayan dito po sa next topic natin na kung saan sana matanong yung ating Vice Presidente dito sa isyong ito mga kababayan para naman makita natin na hindi puro lang pagbati sa China yung ginagawa po niya. Kasi mga kababayan, eto, ang ating mga kasundaluhan na naman, nakaramdam na naman ng panghaharas dyan po sa West Philippine Sea. At hindi lang yon mga kababayan, kung hindi, talagang masyadong umaabuso na etong China mga kababayan sa ginagawa nilang pangangamkam at pananakot, ano po dyan po at pambubuli, dyan po sa mga mismong teritoryo po natin. So ngayon, pakinggan po natin ito nakita nating balita galing po sa UNTV News. Alam niyo mga kababayan, sana ma-interview yung ating Vice Presidente
patungkol po sa mga nangyayaring panghaharas na naman ng dyan sa ating teritoryo ng mga Chinese Coast Guard para makita naman natin kung talagang kung talagang totoong mahal niya ang Pilipinas at mahal niya yung mga teritoryong pinoprotektahan po natin. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Muling nakaranas ng panghaharas ng China ang mga tauhan ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard kahapon. Nangyari ito habang papunta sila sa Sandy Cay sa West Philippine Sea upang magsagawa ng marine scientific research at pagkuha ng sample ng mga buhangin sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Naalarma ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o VFAR at Philippine Coast Guard sa panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kahapon January 24, papunta ng Sandy Cay ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Pagbuwaya at BRP Datu Bangkaw kasama ang PCG. Magsasagawa sana sila ng marine scientific research at kukuha sana ng sample sa lugar. Ngunit habang patungo sa lugar, nakaranas sila ng agresibong pagmamaniobra mula sa tatlong barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4206, 5103 at 4202. Sa video, makikitang muntik mabangga ng CCG vessel ang barko ng VFAR. Mabuti at takailag lamang ito kaya hindi inabot at naiwasan ng banggaan. 4 na maliliit na bangka rin ang idineploy ng CCG upang gipitin ang dalawang VFAR rigid hulled inflatable boats na maghahatid sa mga magsasagawa ng pagsusuri sa lugar. Bukod sa mga barko at maliliit na bangka, isang People's Liberation Army Navy o plan helicopter na na-identify sa pamamagitan ng tail number 24 ang umikot at nag-hover sa isang hindi ligtas na altitude sa itaas ng BFAR rib na lumikha ng mga mapanganib na kondisyon. Ano mga kababayan, kaya magsalita ng ating Vice Presidente patungkol na naman sa ginagawang panghaharas at pangbubuli mga kababayan ng mga Chinese Coast Guard dyan po sa mga teritoryo po natin. Sana marinig naman natin yung boses po ng ating Vice Presidente. Hindi yung puro pagtatanggol ng mga vlogger nila, ang mga pinagsasasabing kasinungalingan, para lang mapaganda ang pangalan ng ating Vice Presidente. Sana naman makita natin yung pananaw niya at pagkundina niya, mga kababayan, sa ginagawang panghaharas nitong mga Chinese Coast Guard dyan po sa mga kasundaluhan natin sa West Philippine Sea. Sana marinig natin yung boses ng ating Vice Presidente, hindi yung gagawa lang ng video para batiin mga kababayan ng China. At para magpakita ng napakalalim na importansya dyan po sa China. Sana magbigay man lang ng pagkundina ang ating Vice Presidente dito po sa isyong ito. Kasi baka mamaya no comment na naman at tahimik na naman. Dahil dito, napilitan ng BFAR at PCG na ipahinto ang kanilang survey operations at hindi nakakuha ng mga sample ng buhangin sa Sandy Cay. Kinundi na ng PCG ang tahasang paglabag ng China sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o 1972 Call Regs na naglagay sa panganib sa buhay ng mga tauhan ng BFAR at PCG na nagsasagawa lamang ng lehitimong marine scientific research sa mga sandbars malapit sa Pag-asa Island na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang problema kasi dito sa China, kahit hindi na nila teritoryo, mga kababayan, pinipilit pa rin po nilang pasukin. Tapos ang pinakamasakla pa mga kababayan, ang lakas ng loob nila na mambuli dyan po sa mismong bakuran po natin. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman lalakas ang loob ng China na bulihin yung ating mga kasundaluhan kung hindi sila binaybi ng napakahabang panahon ng Duterte administration. Ipinakita kasi mga kababayan ng dating presidente na ang Pilipinas takot pumalag at magprotekta sa mga teritoryo po natin. Ipinakita kasi mga kababayan ni Digong na ang Pilipinas kinakailangan kumonsulta pa sa bansang China bago tayo magsagawa ng mga operasyon dyan po sa mga teritoryo natin. Ikaw ba naman mga kababayan, ikaw mismo ang presidente ng Republika ng Pilipinas noong mga panahon na ikaw ang nasa kapangyarihan, tapos pupunta ka ng China at tatanungin mo, Mr. President, ano po ang opinion po ninyo? Mr. President, ano po yung
gusto ninyong mangyari? 'Di ba mga kababayan, dun pa lang ipinapakita mo na takot ka na sa presidente ng China. Kaya nga kung titingnan natin, kung hindi na baby, etong mga Chinese Coast Guard na ito, hindi lalaki ang ulo ng mga ito at mambubule ng tuloy-tuloy diyan po sa mga teritoryo po natin, mga kababayan. Kaya nga dapat marinig naman natin ang boses ng mga Duterte at pagkundina nila dito po sa ginagawang pambubuli ng China ngayon. Hindi yung tahimik lang sila sa isyong ito. Kasi ito mga kababayan, sa totoo lang, ito yung isang isyo na napakahalaga na dapat po ay napapakinggan yung boses ng mga taong bumabatikos, especially mga bumabatikos sa ating gobyerno. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic natin. Dito sa isa pang topic natin na kung saan hinihikayat daw mga kababayan na imbestigahan etong kaso ano po na dapat isasampa dito po laban sa China. Kasi balak na naman ng Pilipinas na magsampa ng kaso laban po dito sa China. So ngayon, i-play po natin ito, nakita nating balita galing po sa UNTV News. Ano po, i-play na po natin. Benedict, ano ang kailangang ihanda ng Pilipinas para maisampa ang sinasabing panibagong kaso? Magandang gabi, Monica. Ayon nga kay dating Associate Justice Antonio Carpio, kinakailangan na mayroong scientific assessment. Ito ngang sinasabing marine environment damage na ginawa ng China sa Scarborough Shoal. Sabi pala dito, scientist, expert mula sa ibang bansa, hinihikayat na tumulong sa pag-iimbestiga para sa kaso versus China. Kasi balak na naman niyang magkaso ng Pilipinas, mga kababayan, laban po dito sa China. Kasi tingnan nyo naman ang ginawa po nila dito po sa mga karagatan natin dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kita nyo yung mga coral reefs, mga kababayan, halos mamatay. And then parang tinambakan pa nga ito, mga kababayan, ng mga ganitong basura. Ano po, so ngayon i-play pa natin. Ayon kay Carpio, mahalaga na malaman kung ito ay human-made o kagagawa ng tao o kung ito ay dahil sa natural calamity. Noong nakaraang taon, napabalita ang sinasabing illegal na pangongolekta ng giant clams at pagkasira ng mga bahura sa Scarborough Shoal dahil umano sa kagagawan ng mga barko ng China na nag-ooperate sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Para kay Carpio, importante ang paghahain ng panibagong kaso, lalo't dinidiktahan anya ng China ang fishing rules sa loob ng ating teritoryo. Also, we can file another case in Scarborough Shoal to determine the ground rules for fishing because China is dictating the terms there and it's supposed to be a common fishing ground. If it's a common fishing ground, the rules must be decided. Kasi unang-una, mga kababayan, hindi pwedeng magdikta ang China, mga kababayan, dyan po sa mga common fishing ground dyan sa West Philippine Sea, lalo na mga kababayan. At kaya nga tinawag na common fishing ground, dahil kahit sino pwede mangisda, kahit Vietnamese, Pilipino, at etong China. Ang problema kasi, mga kababayan, dito sa China, kinakamkam po nila, kinakanilan nila, mga kababayan, at sila ang nagdidikta kung sino lang yung pwedeng mangisda. Ano po dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. So ngayon, ipagpatuloy pa natin, especially do sa mga common fishing ground. In common by all the beneficiaries. Ayon sa National Security Advisor, malaking bagay sana kung tutulong ang ilang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, gayon din ang mga sayantipiko at eksperto upang magamit ang kanilang mga kaalaman at kasanayan sa pangangalap ng mas matibay na ebidensya laban sa China. Yes, pinag-uusapan na natin yan sa National Maritime Council, sa NTFWPS, at patuloy tayong nangangalap ng mga ebidensya. No? At gusto rin sana natin tumulong din pati yung mga ibang like-minded states, yung kanilang mga experts, scientists nila sa pag-investigate para mas matibay yung kaso kung itutuloy man natin yung pagkaso. Isipin nyo, mga kababayan, ang China, tad-tad na ng kaso sa Pilipinas. Kasi ilang beses na rin nating tinalo ang China, mga kababayan, lalo na dyan sa issue ng West Philippine Sea. Ilang beses na nating tinalo yan, lalo na nung panahon ni Pinoy, na dinala ni Pinoy etong usapin ng West Philippine Sea dyan po sa The Hague, Netherlands. Ilang beses nating tinalo, mga kababayan, etong China. Kaya nga kung tutuusin, may mga dokumento tayo na magpapatunay
na yan po mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea ay atin po talaga yan. Unlike sa China mga kababayan na pinagbabasihan nila ay yung guhit lang sa kanilang mapa. Ano po na ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, yung imahinasyon ng China sinusuportahan pa ng mga pro-China na Pilipino dito po sa ating bansa. Lalo na itong kampo nitong si Duterte. Kaya nga kung talagang mahal nila ang Pilipinas, di ba sinasabi nila mga kababayan, lalo na nitong si Sara Duterte, nitong si Digong, na mahal nila ang Pilipinas at para sa Pilipinas yung ginagawa nila. Kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, bakit hindi nyo kayang kundinahin ang China dito sa mga ginagawa nilang aksyon dyan po sa mga teritoryo natin at dyan sa pambabalahura nila mga kababayan sa mga teritoryo po natin kung talagang mahal nila ang Pilipinas. Kaso ang problema, yung pagmamahal nila hanggang laway lang. Hanggang laway lang at pang sariling interest lang din nila yung iniisip po nila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Samantala, naniniwala naman si Secretary Anyo na epektibo ang matapang na pagtataboy ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China Coast Guard na namataan sa katubigan ng Zambales. Sa pamamagitan ng strategic maneuvering, itinataboy ng BRP Cabra ng Pilipinas ang mga barko ng China. Bukod dito, oras-oras ding nagsasagawa ng radio challenge ang mga tauhan ng PCG. Coast Guard vessel 3103. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRB 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 90 nautical miles west by south of Colnex Point, Zambales, Philippines. Sa ngayon ay naitaboy at nasa 80 to 90 nautical miles na itong CCG vessel 3103. Patuloy din ang monitoring ng PCG sa naturang barko ng Chinese Coast Guard. Yung presensya ng Chinese Coast Guard dyan ay illegal. Kaya Tama. palagi natin i-challenge yan. At nakita naman natin yung ginagawa ng Philippine Coast Guard. Napaka-effective, no? Pag-challenge at pag-drive away sa mga Chinese Coast Guard dyan, away from our shorelines. No? At patuloy na gagawin natin yan. Monica, sa ngayon ay wala pang binabanggit na schedule ang National Security Council patungkol nga sa araw kung kailan nila ihahain itong kaso at dahil naniniwala rin nga sila na maipapanalo natin yung kaso bago nga ito isampa laban sa China. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Ayan mga kababayan may panibagong may panibagong kaso na naman ng China sa bansang Pilipinas. Alam nyo, 'di ba, tinalo na natin 'to mga kababayan doon sa arbitral. Kaya doon sa The Hague, Netherlands mga kababayan. Kaya nga naigawad sa atin yung pagmamay-ari natin diyan sa West Philippine Sea. Kasi mga kababayan, 'di ba, biruin nyo si Pinoy na may lahing incheck mga kababayan ang nagdala mismo sa China at naghamon ng kasuhan dyan sa China mga kababayan sa The Hague, Netherlands. At dahil doon, natalo natin mga kababayan etong China. At ngayon naniniwala naman ng Pilipinas na kapag kinasuhan natin, etong China ay maipapanalo po ulit natin. Kasi mga kababayan sa totoo lang, teritoryo po natin yung ipinaglalaban natin. Kaya nga kung talagang mahal ng mga Duterte ang bansang Pilipinas, bakit hindi sila mag-voice out? At kundinahin nila mga kababayan etong ginagawang panghaharas na naman ng mga Chinese Coast Guard dyan po sa mga teritoryo po natin. Kung talagang mahal nila ako nagtatanong lang naman kung talagang mahal ninyo, bakit hindi kayo mag-ingay ngayon? Diba kung talagang mahal ninyo ang Pilipinas, bakit hindi kayo mag-ingay ngayon at kundinahin ninyo ang China? Yan, hamon ko yan mga kababayan sa kampo ni Digong. Kung talagang mahal nila ang Pilipinas, kundinahin nila ang ginagawang pangbubulit, panghaharas ng China sa mga teritoryo po natin.